Na Isabel Dalagan. I am 24 years old. Isa po akong graduate ng interior design sa UST. So, ngayon po ginagawa ko si IM ng full-time. Growing up po, I've always had a long black and thick hair. So, mahilig po ako mag-ayos ng buhok. Tapos, sobrang arte ko. Tapos, sobrang arte ko po talaga pagdating sa buhok. Yung tipo po na parang buluhin mo na lahat. Wag lang yung buhok ko. In my case po, ang naging cause po ng alopecia ko is stress, vitamin deficiencies, and weak immune system. At that time, sobrang aminado po ako, hindi po ako mahilig mag-vitamins. So, mahirap po ako painumin ng vitamins. So, yung lagas po ng hair ko at that time, hindi na po siya normal. So, babangon ako pag sa umaga, pagkagising ko, meron na pong maraming buhok sa unan ko. Tapos, pag nagliligo ako, tuloy-tuloy siya bumabagsak. And pag nagsusuklay din po ako, ganun din po siya. Dahil na meron na akong parang, kasing laki siya ng 5 peso coin. Nung ganun nakalaki yung bald spot ko. So, and at that time nga, dahil pandemic, mahirap po maghanap ng derma na bukas. Binigyan muna ako ng topical ointment. So, yung pinapahid lang po. And ako parang pag-uwi ko, chill-chill pa ako nun. So, parang papahidan ko lang po ng ointment. Tutubo na rin. Pag di naman kita, nasa likod naman siya. So, parang wala lang sa akin yun. As days, weeks passed by, ganito na po yung nangyari sa hair ko. So, tuloy-tuloy po naglagas yung hair ko and nirecommend na ng doctor na mag-steroid treatments ako. Yung nangyayari sa akin, so yung second picture, ayan, nilalagyan ako ng topical anesthesia. And then yung third picture is yung effect ng steroid sa akin. So, bukod sa puffy yung face ko, sobrang lala din ng acne na binigay. Hindi lang yan sa face ko, pati na rin sa ibang parts ng body ko. Tapos yung nasa baba ng first pic, hindi ko kasi nasunod, sorry. Yan yung dumudugo yung head ko tuwing ini-injectionan ako. So sobrang dugo kasi may mga parts talaga ng head natin na sobrang madugo siya kapag ini-injectionan. So ayan, dumudugo siya. Tapos yung nasa baba naman, yung katabi naman nun, is yung kinukurot ko yung sarili ko while ini-injectionan ako. Ayan, kasi may binibigay na stress ball sa akin yung derma, pero hindi siya enough para ma-divert yung pain na nararamdaman ko during at that time. So kung tatanungin niyo ako kung anong level ng pain, yung pain level niya, it's parang 100/10. Promise, ganun talaga siya kasakit. Tapos mararamdaman mo talaga, tumutulog talaga yung dugo sa kahit may anesthesia po, ganun siya, kalala. Tapos, may makikita po kayo dyan, yung may mga cactus yan. Bedsheet ko yan. Po yung mga tumutubo na baby hairs ko, nung na-steroid treatments ako, nalalaga siya. So imagine, sobrang baby pa niya, parang kalahati, yung haba niya parang kalahati lang ng eyelashes natin. Ganon siya kanipis, at ganon siya kaliit, pero nalalagas na siya. So ako yung feeling ko at that time, parang syempre asado ko na tutubo na yung hair ko. Pero ayun, so nalalagas pa rin siya. Diba parang when you thought everything is going well, you're healing, tapos biglang makikita mo na kahit yung mga tumutubong buhok, bumabagsak pa rin siya. Pati yung mga old hairs, bumabagsak pa rin siya. So, tuloy-tuloy siya. So, that's when I decided na kinap ko na yung hair ko. Yun yung makikita nyo sa last na, picture, yes. Kinap ko na dyan yung hair ko. Tapos, kasi hindi na siya manageable. Buhol-buhol na siya, hindi ko na kaya magsuklay. And, yung araw-araw kasi na nakikita ko na nalalaga siya, so mas mahirap siya for me. Ang sinabi ng doctor sa akin nun is kahit mag-proceed tayo with the treatments, kahit anong treatment yung gawin natin sa'yo, hindi yan gagaling or hindi yan tutubo kasi bagsak yung immune system. So di ba sinasabi nga ni Mentor Elias na ang first line of defense natin is our immune system. So dun ako parang natauhan and I decided to take charge of my health. And then si Mentor Nat, doon niya pinatake sa akin si Barley. So, doon in-introduce sa akin ni Mentor Nat si Barley. Ito yung pinadiscuss, ito yung huli dapat, yung nakalbo ko. So, at that time, it was just me and my dad and his razor in our garage. So, imagine, di ba, para sa mga magulang dyan or sa mga guardians, imagine yung anak nyo, sarili nyong anak, kinakalbo nyo because kailangan. So, naramdaman ko nun yung pain talaga ng dad ko. Ang hirap din talaga. Ang hirap din na nakikita kasi everyday, nalalagas din siya. And kung malalagas din naman siya lahat,
May tas ulit pakalbo ko na, di ba? So, para at least lahat ng hair ko, brand new na siya. After continuously taking barley po, ayan, yung next pala na treatment na ginawa sa akin. So, for a month, tinake ko po si barley. Wala po akong vitamins. Nag-stop po ako sa kahit anong treatment. Ang ginawa ko lang po noon is natutulog ako ng maaga. I'm strict with the schedule of my sleep. Less stress, iwasan po yung pag-iisip. Tapos lagi pa, every week hanggang kinakaya ko na, nagdadagdag po ako ng dose ng barley. Tapos when my doctor decided na po na pwede na akong i-undergo ng treatment. My treatment pala is PRP, which is platelet-rich plasma, na kinukuha din sa dugo. So yun yung isa sa dahilan kung bakit kailangan ko rin palakasin yung immune system ko. And the Houston, kasi sa akin din mismo kukunin yung gamot na ituturok sa ulo ko. And yung PRP po, hindi po siya biro. That's 20,000 per session po. Sa awa po ng Diyos, 2 session ko lang po tinake yung PRP. That's June. Tapos 2 weeks lang, I stopped na po. Tinuloy-tuloy ko lang si Barley. Tapos eto na, by July, sobrang kapal na po ng buhok ko. And yung makikita niyo po dyan, yung hawak ko po dyan is yung hair ko yan. So, lahat talaga ng hairs na nalalaga sa akin, iniipon ko. Kasi sobrang precious niya for me eh. Parang baby ko siya. And at that time, during those times, hindi ko naman alam kung ano yung mangyayari na susunod, di ba? So, inipon ko siya. Tapos sabi ko, okay, medyo confident na ako. Pag nag-share ako, pinapakita ko talaga siya. Ayan, and then by August, ayan, medyo mahaba na yung hair ko. November and then June. Tanda ko to, ito yung event ng I Am with Jongho yun. Ayan. So, ayan, medyo mahaba na yung hair ko. Up to this day po, tuloy-tuloy na po yung hair growth ko and my hair can undergo na chemical treatment. Like hair color. So, yun know, syempre with naman po yun, with caution, syempre.